Amlak dito, amlak doon. Tila ba ang mainstream media at ang social media ngayon ay inuulan at pinuputakti ng lahat ng batikos kay Sara Duterte, and they have launched a full-time, full-scale, large-scale offensive against Sara Duterte using this AMLAC report. At paulit-ulit natin yung nakita sa media at sa social media. And ang tanong sa atin ngayon, sa maraming mga tao na naghihintay ng katotohanan, ano nga ba ang totoo tungkol dito sa AMLAC report? Ito po muli si Attorney Michael Perario, pag-usapan natin yan. Mga ilang araw na kalipas, naglabas na po ako ng aking mga pahayag tungkol dito sa AMLAC. Pero pagkatapos yun, nakita ko na ang opensiba ng pamahalaan o yung mga supporters ng administrasyon, both in the media and yung mga social media, yung mga bloggers, seems to me like if it's an orchestrated full-scale offensive at parang nakakita sila ng dugo sa tubig. You know, they thought that the Vice President is a wounded prey in the water at umatake silang lahat ng sabay-sabay. Kaya ilalabas natin muli ang video na ito, hoping that this will be picked up by those who are not yet sure of what the truth is. Ang duty po natin dito ay hindi po depensahan si Sara Duterte. I don't personally know her. I haven't met her, nor have I met any of the Dutertes. Ang tanging picture na meron ako with Digong was the one that I took several days ago. Yung pong kanyang standee doon sa opisina ng PDP Laban, where I was invited as one of the resource persons. And itong pagpapahayag natin ito is just about us telling the truth, you know, not to cover up for it or to defend Sara Duterte, but to tell you the truth so that you can make an independent judgment. Kayo mismo, gumawa kayo ng sarili niyong opinion tungkol dito. At ito na nga po yun. Balikan natin muli itong sa AMLAC report. Patuloy nilang minamasahe na impormasyon dito ay yung inflow at outflow difference daw. Doon daw sa AMLAC report, merong inflow na pera papatungo sa mga account ng mga Duterte, around 4.4 billion, at ang outflow lang ay meron lang 1.5 billion. At dapat daw may balance ito na 2.9 billion na pera daw ni Sara Duterte at ni Mans Carpio na hindi na ideklara sa SALN. Tama ba ito? Mali. Kasi ang report po ng AMLAC, hindi po yan kapareho ng statement of account mo sa bangko o di kaya ay passbook na kung saan nakarecord dito lahat ang iyong transaksyon. Ang transaction po, ang bank transactions ay nakarecord lang mismo doon sa mga bangko. Ang hawak-hawak ng mga AMLAC, kagaya na ng sinabi ko noon, ito po yung mga covered transaction records o report na ginagawa ng mga bangko kapag namimit po yung mga criteria under the Anti-Money Laundering Act. Ibig sabihin po, kagaya yan, kung mga personal deposits, money deposits, that's about 500,000 above na mga transaction, dapat yan i-report mo. May nag-deposit ng 500,000, kay valid yan o hindi, i-report mo sa AMLAC. Yun lamang po yun. At yung outflow naman, ganun din. Kapag meron kang withdrawal na ganito kalaking amount, dapat yan i-report din sa AMLAC. Lagi ba yung 500,000? Muli, inuulit ko, hindi. Kasi depende yan sa institusyon. Kapag po, halimbawa, sa mga casino, ang threshold nila ay 5 million. Sa mga real estate, it's about 7.5 million. Sa mga alahas, mga jewelry, it's about 1 million. So, hindi yan constant. At pwede ba na yung report sa AMLAC ng yung inflow at outflow ay magkakaiba at magkakaroon ng balance? Hindi po yan, dahil nga hindi yan record of your deposit. It is record of the reports. Kung ano pong i-report ng bangko, iyon lamang po ang hawak ng AMLAC. So kapag po may mga transactions that are not within the threshold at hindi naman po kahina-hinala mga ito, hindi na po required ang bangko na mag-report. Kaya po hindi talaga magmamatch yung inflow at outflow. Ang masama nito, hindi po yan na itatanong doon sa executive director. In fairness to the executive director, wala naman po siya magagawa doon sa mga tanong at kailangan lang niya sagutin kung ano yung tanong noong
mga congressman, at yung mga congressman niya ay inaangguluhan yung mga tanong at tinatanong lang yung magsusut sa kanilang naratibo at hindi po yung maglalabas ng katotohanan tungkol dito. At mapapansin niyo, wala namang makakapagtanong sa mga hanay ng mga taga-suporta ni Sara Duterte, kasi kagaya si Marcoleta na tanging siya na lamang yata yung natira doon ay hindi naman miyembro ng komite, kaya hindi papayagan ang anumang pagtatanong. Kaya makita niyo paulit-ulit ang nilalabas na mga tanong ay para bang may anggulo na dahil merong difference yung inflow at outflow ay meron na agad na walang pera. Hindi nila itatanong kung ano yung nature. Hindi pinaliliwanag sa mga tao bakit merong inflow, bakit may outflow, ano yung mga report na binibigay. At pwede ba talaga pagkakaroon ng variance yung dalawa na yung inflow at outflow. At automatic ba pag may difference yan, ibig sabihin ba meron natitira kang pera. At sa computation nga nila, dapat na may 2.9 billion si Sara Duterte na dapat ay na-report niya. Again, hindi po pera ang nire-record ng AMLAC. Hindi sila holder ng transaction records. It is only the banks that holds the transaction records. Kaya nga kahit may mga AMLAC reports silang sinasabi, pilit nilang pinapa-execute si Sara Duterte ng waiver para makuha nila o ma-access nila ang bank records, because the truth of the matter is wala silang hawak na ebidensya. If indeed there were some anomalous transactions or suspicious transactions sa loob ng 20 taon, na natili siyang suspicious because AMLAC never took any action on that. Kasi kung talagang totoong suspicious iyan na mayroong possibility of money laundering, why did not bakit hindi nagawa ng aksyon ang AMLAC? Bakit hindi sila nagsagawa ng kahit na anong investigasyon o nagsampa ng kaso man lang kay Sara Duterte? It's because there is none. Ang matindi nito, sa pagtatanong dito sa executive director, natanong siya tungkol doon sa 29 transactions na ipinasok as suspicious transactions. Pero ang laman ng transaction ay puro piso. 29 transactions na piso lamang ang transaction, and yet it was flagged as suspicious. Anong naging action doon? Well, wala. Kasi piso nga lang yung transaction eh. Nung tinatanong siya, actually hindi naman siya tinanong na kung ang sagot niya kasi dito, hindi niya alam kung ano yung totoong nangyari dito, bakit ganon. However, I was bothered by the answer of the executive director when pressed on further. Nag-volunteer pa siya ng impormasyon which he doesn't actually know. Instead of ending there, sabihin na lang niya, hindi ko po alam bakit piso ang transaction. Instead, nagbigay pa siya ng sagot na parang may angulo din at dinidiinan pa rin si Sara Duterte when he said, baka po kasi, pwede rin po kasi na tinanggihan ng bangko yung transaction pero na-record pa rin. You see, yung baka na yun at pwede naman kasi, ibig sabihin yan, hindi niya alam kung ano yung totoong nangyari. And yet, it is being entered into the records as an answer to support the narrative nitong administrasyon sa kasalukuyan. And that's why sinasabi ko nga dito, sa una ko pang video, it appears as if yung upo nitong AMLAC dito sa investigasyon ito has the purpose of putting angles. Inaangguluhan yung tanong para magmukhang maganda yung pangit. Ang dapat nating pagtuunan ng pansin dito is that kunin natin yung totality ng picture ng impeachment complaint na to. Not just impeachment 1, 2, 3, and 4. May fifth pa nga, yung affidavit ni Madriaga. Kunin mo yung totality of this complaint and see where they are heading with this. Ang first option nila was Madriaga. It appears to be na si Madriaga ang kanilang best weapon. It failed. It backfired. Lahat ay puro kasinungalingan. Second option, AMLAC. And here, they thought they got something. And they are harping on this in the social media at saka sa media. But we will not be fooled. Kaya inihayag natin itong ganito. Because the support ng mga kay Sara Duterte dito is organic. Sapagkat ang mga taong kagaya ninyo, at lagi ko sinasabi, magpasid, makialam, mag-aral. Sapagkat mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you. God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.